Hindi ba? Pero yun yan dapat ang tanong natin. Bakit pati yun, personal na pera ng taong bayan, kinuha nila? Ay, oh. Ang ibig sabihin, umalma na talaga ang lahat ng tao. 'Di ba? Kahit na barangay tanod, alam ko kinuha ako din na sa barangay tanod din kinukuha din na ang mga PhilHealth. May PhilHealth din 'yan. Paano ngayon kung wala ng pondong PhilHealth, mga brothers and sister? 'Di ba? Tulong 'yun sa magkakasakit ng bawat pamilya. Tapos ginamit ang pera na wala namang may project. Kahit na mabuti sabi natin project, ibig sabihin wala na talagang pondo ang gobyerno. Ibig sabihin na ibig sabihin walang-wala na talaga kasi pera ng tao kinuha pa. Hindi na ibig sabihin, hindi na yun corrupt, extortion na talaga yun. Yun ang inuhuli ng mga batas nila, ng gobyerno. Yun ang sinasabi ni Kristo, mga bulag na taga-akay, sinasala ninyong nikiniki sa inyong inumin, ngunit nilulunok ninyo ang kamilyo. Hinuhuli ang gumagawa ng masama, kahit na maliliit na mga sama, uhulihin, nilulunok ang kamilyo. Ngayon, sarili na natin ang ninakaw. Bihira mo PhilHealth, di ba PhilHealth? Para sa tao talaga yan, personal pera yan sa tao. Sa bulsa yan ng tao, bakit kinuha pa? Dapat lahat ng ngayon at mga tao ngayon gumising na talaga sa katotohanan. Dahil yung alam niyo mga brothers, para sa akin lang, ang pondo pa lang ng gobyerno sa kinikita ng gobyerno ay galing na sa nakaw, dahil sa extortion. Dahil nasusulat yan sa Biblia. Yun ang pinahayag kasi ni Kristo dito para mahayagan tayo, para bigyan tayo ng daan papunta sa kayamanan na buhay na walang hanggan, sistema sa ating pamumuhay ang ituturo ni Kristo dito dapat. Ang problema natin, tinakpan nila ang katotohanan. Ano ba yung katotohanan na tinakpan nila? Yung si Joseph ay isang gobernador, di ba? Kung sa Islam, si Yusuf. Sa mga Kristiyano, si Joseph, si Jose. Gobernador yan, brother. Nagturo yan kung paano mamuhay ang isang gobyernong matuwid na itinago naman ng mga simbahan. Hindi nila itinuro sa gobyerno, sa mga opisyalis ng gobyerno. Kasi sinabi yan ni Kristo sa Lucas 22, 25, 26. At sinabi sa kanila ni Jesus, ang mga hari sa mundong ito'y pinapanginoon ng kanilang nasa sakupan. At ang mga may kapangyarihan ay napatatawag ng mga tagatangkilig nila. Ngunit hindi gayon sa inyo. Sa halip, ang pinakadakila ang dapat tumagay na siyang pinakabata. Dapat tayo ang nakakaalam. Katulad ng mga sa simbahan, sila ang nakakaalam, sila nagbabasa ng Biblia. Dapat ituro nila ang tamang utos ng Diyos sa mga opisyal ng gobyerno. Ang problema, itinago nila ang katotohanan. Gumagawa sila sa sarili nilang pinabayaan nila. Kaya karamihan ngayon sa atin, ayaw nilang isama ang reliyon, hindi